Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan ay kinumpirma ng matanda, na ang babae nga sa larawan ang dumadalaw sa puntod ng mga nakaraan, at dahil dito ay pansamantalang natahimik ang ating bida. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas matapos bumalik ang kamalayan ni Xiaoyu, ay agad niyang tinanong kung sino ang kausap ng ating bida at sa tingin nga daw niya, ay hindi na siya natapos magsalita, dahil nahanap na daw ng ating bida si Lei Ju. At muli ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay nakauwi na ang magkapatid kung saan, ay agad na din silang nagtungo sa bubong ng kanilang bahay, at dito nga ay tinatanong ni Xiaoyu ang ating bida, kung si Cao Qingxi daw ba talaga ang reincarnation ni Lei Ju na isa sa mga puppeteers. Tama ganun na nga wika naman ng ating bida, na kung iisipin daw niyang mabuti ngayon, ay madaming bagay ang hindi niya maunawaan at maipaliwanag patungkol kay Qingxi noon. Isa na doon ang unang pagkakataon na nakapasok ng ruin si Qingxi, kung saan ay masyado siyang kalmado, maingat at tila higit din ang kanyang kaalaman sa kasalukuyan niyang lakas o rank. Sunod ay noong patungo sila ng capital para sa training, kung saan ay tinambangan ng mga kalaban ang train na sinasakyan nila, at habang ang lahat ng mga kasamahan nila ay nagpapanik at natatakot na, ay nanatiling kalmado si Qingxi at tinulungan pa ang ating bida na harangan ang pag-atake ng kalaban. Bukod doon ay isang malakas at magaling na estudyante nga daw si Qingxi, pero nang mag-college sila ay pinili niya ang species study upang makasama sa maliit na grupo ng ating bida, kung saan ay lagi din siyang sumasang-ayon sa lahat ng desisyon ni Shu, at wala kahit isa sa mga ito ang kinontra niya. Ngayon ay nauunawaan ko na ang kanyang pagkatao wika pa nga ni Shu, at mukhang nag-umpisa din daw bumalik ang mga alaala ni Qingxi o Lei Ju, matapos mag-umpisa mag-recover ang superpower dito sa Earth. Sabay tanong kung bakit tila hindi na daw na-surprise si Xiaoyu sa mga sinabi niya, pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na napansin pala niya, at sinabi nga din niyang sa totoo lang umano, ay wala siyang naramdaman na fragment ng kaluluwa malapit sa puntod, pero mayroon naman daw siyang ibang nakita. At habang nakikipag-usap nga daw ang ating bida ng mga oras na yun, ay hinawakan niya ang bagay na ngayon lang daw niya nakita, at sunod ay narinig niya ang isang tinig, na nagsasabing madalas umano siyang managinip nung bata pa lamang siya. At ang tinig nga daw na kanyang narinig, ay walang iba kundi ang tinig ni Qingxi, kaya agad siyang napatanong sa kanyang sarili, kung bakit daw niya naririnig ang tinig ni Qingxi pag sinasalat niya ang apoy na ito. Pero dahil sa mukhang hindi naman daw ito mapanganib, ay muli niyang sinalat ang berdeng apoy sa kanyang harapan. At dito nga ay muli niyang narinig ang tinig ni Qingxi, na nagsasabing sa kanyang panaginip ay mayroon isang lullaby, pero iba o kakaiba daw ang lullaby na ito sa pangkaraniwan niyang naririnig. Madalas nga din daw siyang managinip patungkol sa isang malamig na sandata at mainit na dugo sa isang laban, kaya naman lagi siyang binabantayan ng kanyang ina sa kanyang pagtulog, at sinasabi na ang panaginip ay hindi totoo, kaya hindi niya kailangang matakot. Sinabi nga din ni Qingxi na bata pa siya noon, kaya hindi niya alam at hindi din niya maunawaan ang mga panaginip niya, pero sa kanyang paglaki nga daw ay mas dumadami ang mga bagay na kanyang napapanaginipan, kasama na ang patungkol sa umiiyak na sanggol at ang mga taong nagnanais na patayin sila. At dahil sa dami ng mga humahabol sa kanila noon, ay nawalan na siya ng pag-asang mabuhay, gayunpaman ay kailangan nga daw niyang protektahan ng sanggol sa box, kaya naman dinala niya ito sa lugar na hindi siya basta-bastang mahahanap. Isa, dalawa, tatlong beses, hanggang sa hindi na niya mabilang kung ilang beses na niyang napanaginipan, ang desperadong sitwasyon niya sa kanyang mga panaginip, at nung una nga daw ay natatakot pa siya sa kanyang panaginip, pero kalaunan ay nasanay na din siya. Hanggang sa kanyang paglaki nga daw, ay mas lalo siyang nananahimik at hindi pinapansin ng ibang tao, habang ang tinig at kanyang panaginip naman ay mas nagiging malinaw. Kung saan ay madalas na din niyang mapanaginipan ang dati niyang pagkatao, na sinasabing kailangan niyang hanapin ang ating bida, upang gampanan ang kanyang responsibilidad at misyon. Sinasabi nga din daw ng dati niyang pagkatao, na kailangan niyang mas maging maingat at malakas, upang hindi na maulit ang kanyang pagkakamali sa nakaraan niyang buhay, at hindi na ulit siya malagay sa desperadong sitwasyon na yon. At kalaunan nga daw ay sinabi na lang niya sa kanyang sarili na hindi na mauulit yun, kung saan ay napagdesisyunan niyang unahing palakasin ang kanyang katawan at kapangyarihan, at dahil sa may mga resource para sa estudyante ng Dragnet and Snares, ay nanatili siya doon hanggang sa tumaas ang kanyang rank. At habang nasa misyon nga daw siya ay mayroon siyang nadiskubre, kung saan habang nakakakita siya ng madaming dugo at patuloy siya sa pagpatay,
ay unti-unting bumabalik at nagiging malinaw ang kanyang mga alaala. At sinabi nga ni Xiaoyu na doon na daw tumigil ang tinig na kanyang narinig, pero hindi na nga daw magtataka si Xiaoyu ngayon, kung bakit laging nais ni Qingxi na nasa isang misyon siya, kung saan ay ayaw niyang nananatili lang siya sa isang lugar at walang ginagawa. Sinabi nga din ni Xiaoyu na nais mapalakas ni Qingxi ang kanyang sarili sa lalong madaling panahon, para na din mas mabilis na bumalik ang mga alaala ng kanyang nakaraan, at ang pagkatao niya bilang si Lei Ju. Samantala tinawag naman ni Shu si Xiaoyu sa kanyang buong pangalan, sabay tanong kung naaalala din daw ba ni Xiaoyu ang nakaraan niyang buhay, at pansamantalang natahimik si Xiaoyu sa tanong ng ating bida. Hanggang sasabihin niyang ito ang katanungan, na siguradong nais itanong ng ating bida sa kanya magmula nang lumabas siya ng ruin, sabay tanong kung mahalaga daw ba para kay Shu ang katanungang ito, at kung nais ba talaga niyang sagutin ito ni Xiaoyu. At sinabi nga ng ating bida na oo umano, habang iniisip na kung anong memorya umano ang meron si Xiaoyu, ay yun ang kanyang pagkatao, at kung balang araw ay manaig ang memorya ng nakaraan, ay hindi daw kaya nito baguhin ang pagkatao ni Xiaoyu na kanyang kilala. Samantala ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay binanggit ni Xiaoyu ang buong pangalan ng ating bida, at sinabi na hindi niya kailangang mag-alala dahil hindi na niya babalikan ang nakaraan, at agad na ding sinabi ni Xiaoyu na wala umano siyang memorya na bumalik sa kanya. Nagiging bayulente nga lang daw siya minsan sa buhay niyang ito, dahil sa mga brutal na pagpatay ng ating bida sa nakaraan niyang buhay, at mayroong isang bagay na nakakaapekto sa kanyang pag-uugali minsan na hindi niya mapigilan. Sa nakaraang buhay nga daw ng ating bida, ay kinamuhian siya ng lahat at pinasan din niya ang lahat, kasama na dun ang pagiging makasalanan upang maabot ang kanyang ambisyon. At dahil dun ay matagal nga daw siyang namuhay, at patuloy na pumapatay habang pinagpaplanuhan ang lahat sa hinaharap, kung saan ay wala ding sandali na nagkaroon siya ng kapanatagan ng loob o isipan. At nung mga panahon nga daw na yun, ay naramdaman niya ang lahat ng dinidibdib at sakit na nararamdaman ng ating bida, kaya naman binitawan niya ang kanyang espada, at pinangako na sa susunod nilang buhay, ay siya ang gagawa at papasan sa lahat ng mga makasalanang bagay na kailangan niyang gawin. Sinabi nga din daw niya na sa susunod nilang buhay, ay siya ang papatay sa mga taong kailangang patayin, pero hindi kayang patayin ng ating bida, at handa nga daw siyang talikuran ang lahat, upang mamuhay bilang isang mortal o pangkaraniwang tao kasama ang hari. At kasabay nga ng unti-unting paglaho ng mga ito, ay sinabi ng dating hari na wag na ulit siyang iiwan at hahayaan na mag-isa, ng founder ng Sword Pavilion. At sinabi nga ni Xiaoyu na kahit hindi niya namana ang alaala ng founder, ay naapektuhan pa din siya ng matinding pagnanais nito, at bigla ngang humawak si Shu sa kanyang ulo, habang iniisip na ang ugali ni Xiaoyu ngayon, ay dahil sa isang pagnanais at pangako sa nakaraang buhay. Samantala sa kanilang pagbaba naman ay tumunog ang cellphone ni Xiaoyu, at sinabi na may natanggap siyang mensahe sa kanilang group chat, kung saan ay nagawa na daw ni Li Sheng ang blueprint ng World Tide, at magagamit nga daw nila ang mga Maken area dito sa Earth, upang makatulong sa paggawa ng mga ito. Kaya naman biglang nagningning ang mga mata ng ating bida, dahil sigurado umanong tataas pa ang negative points na kanyang matatanggap, matapos magsimula ang paggawa sa mga World Tide na espada, kaya naman may pag-asa pa daw siyang mapagliwanag ang pang-anim niyang nebula. Habang si Xiaoyu naman, ay napapatanong lang sa kung ano na naman daw kaya ang plano ng ating bida. Samantala sa Dragon Gate Fortress naman, ay mabilis na iniikutan ni Li Sheng si Yutang, habang tinatanong kung nasabi na ba niya ang nagawa ni Li Sheng sa mahal niyang hari, gamit ang tinatawag daw nilang cellphone, sabay tanong na din kung ano daw ang sagot ng kanyang hari, at kung pinuri daw ba siya. Pero sinabi lang naman ni Yutang na baka sa susunod na buhay na niya masagot ang tanong ni Li Sheng, na sinasakal na siya at naglalaway na din, hanggang sa ilang sandali pa ay sinabi ni Yutang na nakita na ng kanyang hari ang mensahe, pero wala nga daw sinabing kahit ano si Shu. Hanggang sa bigla namang pumasok sa kwarto ang matanda, at sinabi nga nito na natapos na nilang gawin ang lahat ng pinag-utos ni Li Sheng, sabay sabi na kailangan niyang sumama upang makita ang kanilang ginawa, pero nagmumakmak naman sa sulok si Li Sheng na hindi man lang pinuri ng kanyang hari. Ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay agad naman nilang pinuntahan ang hulmahan o sample na kanilang ginawa, at hindi nga makapaniwala si Li Sheng na perpekto umano ang sample na ito, at malamang nagawa nga daw ito ng teknolohiya na sinasabi nila sa kanya. At dahil sa natahimik si Li Sheng, ay tinanong ni Yutang kung ano ang tingin niya sa sample,
At kung naabot daw ba nito ang standard na nais ni Li Sheng, na agad namang tumalikod at sinabing pwede na silang magsimula sa paggawa. At sa pagtalikod nga ni Li Sheng ay sinabi niyang interesante talaga ang mundong ito, at sa wakas ay muli na daw masisilayan ng kanyang mga espada ang liwanag, o muli na siyang makakagawa ng mga world-tide na espada. Agad nga din nilang sinimulan ang paggawa, kung saan ay nagtulungan ang mga estudyante at experts na nahahati sa dalawang grupo, isang grupo para sa paghulma ng mga fragment ng espada, habang ang isang grupo naman ay tinuturuan ni Li Sheng sa pag-engrave ng talismans. At ang dalawang grupong ito nga ay nagtatrabaho ng walang tigil, upang makagawa ng world-tide na espada, kaya naman naiiyak na lang sila at nagsisisi na nagtungo sila dito. At kung hindi nga lang daw nila idol ang 9th Dragnet ay hindi naman sana sila malalagay sa sitwasyon nila ngayon. Dito nga ay naisip ni Yutang na habang tumatagal, ay lalong nagiging mahirap ang kanilang trabaho, kaya sigurado umano na ang mga estudyanteng ito, ay lalong lumalalim ang galit sa ating bida. At kahit nga daw sinabi ni Shu na kalaunan ay mawawala din ang galit nila sa kanya, ay hindi naman niya alam kung kailan nga mangyayari yun, kaya naman daw oras na upang pumagitna siya sa kanila. Samantala sa bahay nga ng ating bida, ay iniisip nito na ito umano ang buhay na pangarap niya, dahil kahit nasa bahay lang siya at walang ginagawa, ay pumapasok pa din ang income sa kanya o negative points, at matagal na nga daw mula nang huli siyang makatanggap ng ganito kadaming puntos. Pero bigla nga siyang nasuka ng dugo, matapos tumigil ang pagpasok ng mga negative points, at agad na din siyang napatanong sa kanyang sarili kung ano ang nangyayari, at kung nasaan na daw ang mga income niya. Gayon na din kung bakit bigla daw itong naglaho o tumigil. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay tumunog ang kanyang cellphone, at sinabi nga ni Yutang ang kanyang ginawa upang hindi na magalit ang mga estudyante sa ating bida, na siya namang nagagalit ngayon sa pakialamero umanong si Yutang. Hanggang sa biglangang nagulat ang ating bida, matapos niyang maramdaman ng isang energy wave, kaya naman agad siyang lumabas, at nakita nga niya ang mas malakas pang energy wave o fluctuation mula sa Dragon Gate Fortress, at dito ay sinabi ng ating bida, na dumating na umano ang araw na kanyang hinihintay. Agad nga din siyang tumawag, upang kumpirmahin kung nagbukas na nga talaga ang space channel sa Dragon Gate Fortress, pero sinabi lang naman nito na mas seryoso umano ang sitwasyon nila, kaysa sa inaasahan ng ating bida, dahil maliban sa Changbei Mountains, ay nagbukas din ang portal sa iba't ibang panig ng daigdig. At hindi nga din daw nila inaasahan, na mayroong malaking bilang ng slave lord sa North America ngayon, kung saan ay patuloy sila sa pagpatay at paghuli ng mga alipin. Talagang hindi inaasahan yan, wika naman ni Shu, dahil ang inaakala nga daw niya ay una nilang susugurin ang China at Dragon Gate Fortress. Pero tinawanan lang naman siya ni Zhou Jin, at sinabi na ang mga slave lords daw mula sa Luniverse, ay masyado ang takot kay Nieting at sa ating bida, gayon na din sa mga Imperial Dragon Guard ni Shu. Agad namang sinabi ni Shu na utusan ni Zhou Jin ang lahat ng Imperial Dragon Guards, upang manatiling alerto at bantayan ang Dragon Gate Fortress, sunod ay sinabi niyang nasa Immortal si Carol ngayon, kaya hindi nila kailangang alalahanin ang Europe. Sabay sabi na magtutungo daw siya ngayon din sa North America, upang tumulong sa kanila at subukang manghuli ng slave lords, para makakuha ng impormasyon patungkol sa kasalukuyang kaganapan sa Luniverse. Samantala sa North America naman, ay masyado ang tawa ng mga slave lord na ito, habang sinasabi na totoo nga daw pala talaga ang chismis, na madami silang makukuhang resource at kayamanan dito sa ancestral land. At kahit nga daw mga mahihinang nilalang lang ang kanilang nahuli, ay siguradong pagkakakitaan pa din nila ang mga ito, matapos nilang madala sa Luniverse at gawing alipin. Pero tinanong naman ni Shu kung ano pa ang chismis na alam nila, sabay tanong na din kung pwede ba nila itong sabihin sa kanya. Agad namang tinanong ng mga slave lords kung sino umano siya, pero matapos nilang makita ang ating bida, ay agad naman siyang naglunsad ng pag-atake, na naging dahilan ng biglaan nilang pagkamatay, at pagkagulat ng iba pang mga slave lords mula sa Luniverse. Sunod ay muli ngang tinanong ng iba kung sino ang ating bida, at kung taga dito daw ba siya sa ancestral land, sabay sabi na ayon sa chismis na kanilang nasagap, ay mahihinang nilalang lang daw ang mga naninirahan dito, kaya bakit daw kaya mayroong maestro level silang kaharap ngayon. Habang ang ating bida naman ay napapatanong sa kung ano ang nangyayari, kasabay na din ang kanyang pagtataka, dahil ayon nga daw sa mga itsura ng slave lords na ito, ay mukhang wala silang alam na naubos ang Blackwing Army na sumugod dito sa Earth.
At ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay sinabi ng lalaking ito na tila nakikilala daw niya ang ating bida, at mukhang nakita na daw niya ito sa Wang Cheng dati. Sabay sabi na naaalala na kita, ikaw si Lu Shu, ikaw ang commander ng Wu-Wei at leader ng Imperial Dragon Guards, at ikaw din ang dahilan kung bakit ako naghirap wika pa nga niya, kasabay ng pagbibigay niya ng negative points sa ating bida. Agad na din silang tumakbo matapos makilala ang ating bida, habang sinasabi ng paulit-ulit na mali umano ang tsismis, dahil ang Wu-Wei Army ay hindi pala naubos, at ang commander ng Wu-Wei Army na si Lu Shu ay nandito sa Ancestral Land. Habang ang ating bida naman ay hindi makapaniwala, na makikita at makikilala siya ng isang sugarol mula sa Wang Cheng, pero wala nga daw siyang sinabi na pwede silang umalis, kasabay ng pag-atake at pagpatay niya sa isa sa mga ito. Sunod ay ginamit nga niya ang kanyang Yin Restoring, upang atakihin ang mga slave lords na nagmula sa Luniverse, at sa kanyang paglapag, ay agad na tinanong ng ating bida kung may buhay pa ba sa kanila, sabay sabi na magsalita sila kung naririnig siya ng mga ito. Agad namang pinilit tumayo ng dalawang ito, kaya naman ginamit ng ating bida ang kanyang kapangyarihan, upang palutangin at ilagay sila sa kanyang star chart. Dito nga ay nasaksihan ng lalaking ito ang ginawa ng ating bida, kaya naman napapatanong siya kung ano umano ang ginawa ng ating bida, upang biglang maglaho ang dalawang lalaki na kanyang kinuha, with negative points pa. Sunod ay nagtungo nga si Shu sa kanya, at masyado nga ang gulat nito, nang sabihin ng ating bida na makakabalik na siya sa Luniverse, upang sabihin sa kanyang mga kasamahan na si Lu Shu ang commander ng Wu-Wei Army at leader ng Imperial Dragon Guards, ay nandito sa Ancestral Land o Earth, at kung may magnanais nga daw na mamatay, ay magtungo lamang sila dito sa Ancestral Land, upang harapin ang malupit na kamatayan sa kamay ng ating bida. At ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay iniisip ng ating bida na matatahimik umano ng pansamantala ang North America, kaya naman kailangan na niyang bumalik, upang ma-interrogate ang mga nahuli niyang slave lords mula sa Luniverse. Pero bago pa nga siya makaalis, ay mayroong kumuha ng larawan sa kanya, at nasaksihan nga nito ang mga nangyari, kaya naman agad itong kumalat sa website ng Fundsgang Foundation. Dahilan upang manlumo naman ang ating bida, at mapatanong sa kanyang sarili kung may pag-asa pa daw ba siyang maka-earn ng negative points, dahil puro papuri at paghanga na nga daw ang binibigay ng mga tao dito sa Earth. Samantala sa Luniverse naman, ay nagmamadali na ang mga slave lords upang pumasok sa portal, dahil hindi nga daw nila alam kung hanggang kailan ito mananatiling bukas, at kailangan nga daw nilang magtungo agad ng Ancestral Land, upang kumita ng malaking halaga ng pera at yaman. Sinabi nga din ng iba, na kung ayaw daw nilang pumasok sa portal ay huwag na sirang hamarang sa daanan, hanggang sa may mga nagliparan nga mula sa portal. Dito ay napapatanong nga ang isang lalaki sa kung anong nangyayari, at kung bakit nakabalik na daw agad ang mga naunang pumasok sa portal, nang bigla namang may pumatak na dugo sa kanyang pisngi. Agad na din niya itong hinawakan at tinignan, at dito nga ay nalaman niyang dugo ang pamatak sa kanyang pisngi, at sunod-sunod nga ding nagbagsakan ang mga nagmula sa portal. At matapos nga nilang makita ang mga bumagsak, ay sinabi ng mga ito na ang mga nagliparan umano mula sa portal, ay ang mga katawan ng naunang nagtungo sa Ancestral Land. Kaya naman agad silang napapatanong sa kung ano ang nangyayari, dahil ang pagkakaalam nga daw nila, ay mga mahihinang nilalang lamang ang naninirahan sa Ancestral Land, kaya sino daw kaya ang pumatay sa mga slave lords na ito? Hanggang sa makita nga nila ang isang silawit mula sa portal, kaya naman agad na sinabi ng isa na mayroon umanong palabas, at mukhang buhay at naglalakad nga daw ito. Dito ay sinabi nga ng lalaking ito na wag na silang magtungo ng Ancestral Land, dahil ang impormasyon na binigay sa kanila ay isang malaking kasinungalingan, at ang Wu-Wei Army ay hindi pa naubos dahil buhay silang lahat. Sinabi nga din niya na ang commander ng Wu-Wei Army ay nasa Ancestral Land, kung saan ay siya din ang pumatay sa kanyang mga kasamahan at siya lang daw ang naiwan, upang ipagbigay alam sa lahat na naghihintay lamang si Lu Shu sa kabilang panig, sa mga nagnanais na mamatay. Hindi naman makapaniwala ang mga slave lords, na mali umano ang binigay na impormasyon sa kanila, habang ang isa naman ay hindi umano naniniwala, dahil si Duan Mu Huangqi nga daw ang mismong sumugod sa Ancestral Land, kaya imposibleng buhay pa ang commander ng Wu-Wei Army, dahil isang Celestial Emperor nga daw si Duan Mu Huangqi. Agad namang lumayo sa mga tao ang isang lalaking ito, kung saan ay agad nga din niyang nilabas ang kanyang telemirror,
habang iniisip na hindi malinaw ang sitwasyon sa ancestral land, kaya kailangan niyang abisuhan ang kanilang patriarch, upang wag nang papasukin ng portal ang tauhan nila. Pero bago pa nga siya makapagpadala ng mensahe, ay mayroon ng umatake at pumatay sa kanya, kaya naman wala nang nakausap ang kanilang master, at agad na ding winasak ng isang lalaki ang telemirror niya. At ito nga ay ang lalaki na nagsasabing ayon sa utos ng kanilang master, ay kailangan nilang pigilan ang pagkalat ng impormasyon, patungkol kay Lu Shu at sa kanyang Wu Wei army, hindi nga daw nila pwedeng hayaan, na malaman pa ito ng ibang slaves lords hanggang sa tuluyang magsarado ang portal dito sa West State, sabay utos sa kanyang mga kasamahan, na gawin na ang dapat gawin upang hindi masira ang plano ng kanilang master.